Another wonderful day, brothers and sisters. By the blessings of the Lord, hallelujah, we're good because He is good, our Father, our Lord, our Savior, our Redeemer, the one who promised and who is faithful in keeping His promises. Hallelujah. That is why we are good. Amen. And He keeps on pouring out His love and His grace and His mercy to us, including His divine enablement, so that we're able to do what He wants us done, and that we bring fruit unto Him for the glory of His name. Karong Sunday, karong muntaga, padayon ta, no, aning mga sinulat dinhi sa Hebrewanon Kapitulo 13, mga pagdasig, hallelujah, exhortations and encouragement, ka mga tapok manggod nga gihulagway sa balaang pulong, ang mga katawhan magtapok, no? Moapil sa tapok. Parehas sa Hebrewanon 10:25 na ato nang nasag-ulo pag-ayo, natumduman pag-ayo, diin kita giagni, gidasig, o gitudloan nga dili mo undang pag-apil sa tigom. Basahon ra gud nato balik, no? Kay ato niyang isumpay taon-taon aning atong giniskutan. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together. Dili nato undangon ang panagkatigom ang atong giapilan. Meeting together na sa mga magsuon, ha? Keep on loving as brothers, di ba? Gani ta atong lesson atong miagi, di ba? Paglabing mo, naghinigugmay mo, maghinam din mo anak nga magkita, permi, ganahan ka makikita permi, kay hibong mamani mo siya. Karena mga naundang na sa pag-apil, tungod kay wala na'y gugma, wala na'y gusto, wala na'y gana, munang undang na. Pero ganahan ka, pero ka. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Ang uban, gihimo na nilang habit ang pag-undang bang, dili pag-apil. But let us encourage one another, no? Inigtapok, magtingasigay. Mao gani na ang usa sa mga main reason na nga moadto ka sa tapok kay aron makadala ka og pagdasig ngadto sa uban, ug silang uban nga dala pong pagdasig makadawat ka. Tiaw nimo na. Kada usa ninyo, kung 7 mo katao, kada usa ninyo makadawat og tag-unom kapag dasig. 7 ta ka buok nga natapok, no? Ako, kita tanan na atay mga encouragement, no? Nadala. So, kada usa ka nato muuli nga puno ta og mga pagdasig kay 7 ka tao o 6 ka tao ang nagbuhos sa ilang pagdasig yan nimo. Ikaw pod nakaapil og pagbuhos og pagdasig ngadto kanila. So mao na. So dinhi sa Hebrewanon chapter 13 karon na sa verse 7. Mao ni ang usa sa iyang mga exhortations, no? Or encouragement. Remember your leaders. Kaduhan niya ni actually gibalik din napay ikatulo, pero ato san tanaw, no? Remember your leaders. Ayaw og kalimti, dumduma ang inyong mga pangulo who spoke the word of God to you. Diin sila mao ang gigamit sa Dios aron ang iyang pulong maabot biya kaninyo. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Pamalandungi ang bunga sa ilang pagkinabuhi ug sunda ang ilang kunto. Ang Bible diri kani nga portion sa Biblia, duha ka bisis ni, no? Adto ta mulog sa verse 17. Nabasa nimo na, verse 17. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy and not a burden, for that would be of no advantage to you. So kaduha ang importante nga tugon dinhi
gidasig kita no nga atong dumdumon mo na ang ikaduha atong tumanon ang atong mga pangulo. Magpailalob kita ngadto kanila. Buti pasabot dili ta magsupak-supak. Dili ta maging rebellious. Mununot kita kanila. Mao na siya. Kay sila nagabantay kaninyo. Ingon nga mga tao nga unya puhon maghatag og husay. Sundas sila. Aron ang ilang pagtrabaho mahimong malipayon. Dili kay mabungatan sila, kay kung mabungatan sila, dili kini makapaayo kaninyo. So in other words, sa diyang magdumdum kita sa atong mga pangulo o mangsund kanila, alag rapod na sa atong kayuhan. It is to our advantage if we remember and obey, our leaders. Conversely speaking, it will be to our disadvantage if we don't remember them, if we forget them, and if we disobey them. Na, paminaw mong Wilson, kay importante ba yan nga instruction sa pulo sa Ginoo? Paghan man kung mga Kristiyano, malimtan nilang ilang pangulo, labi na og na sila'y makita nga ginagmaygot, nga murag dili na maukunuhay, wala man ko'y taong perfecto. No. Si Jesus la, kay di man sadya tao originally, Diyos man siya nga nahimong tao. Diyos nga nagpakatao. Bisan sa iyang kahintang nga tao, wala siya nahubulingan sa sala. Bisan siya diri nagpuyo sa kalibutan nga puno sa kasalanan, wala siya mahugawi sa kasalanan. Natipigan niyang iyang kawalingon diya sa kaputli o sa pagkawalaan. So siya raghingti. Pero ang mga leaders, nakparya na ako o ako mga tauban kinta, na ay mga kakulangon. Pero kung maotoy gamiton sa uban, nga rason, itong mga little things, no? Na ilang makitaan ko suhay, na tungod na, di na sila magpadayon, malimtanan nilang ilang leader, di na sila magpailalom ngadto kanila, di na sila musunod, mo na gingog ang Diyos na lang mo'y mag-igo kanila. Pero ang nakasulat ng God, it will be of no advantage to you. If you forget, if you don't obey, if you don't submit, ikaw ra gyapon ang dili maayo. Malugi ragod gihapon ka, di ka kaginansya. Usay may daghan mang leader, balhin na ko speakers. Lagi okay kung nang magbalhin God. Pero ni balhin ka nga, dili mao ang imong espiritu, dili lagi na maayo. Pero ikaw may maghimo, di hala. Ako mismo bitaw, dugay-dugay naman ko, no? Dugay-dugay na ko. No? Almost half a century na ko nga nag-alagad sa Ginoo as pastor. Daghan ko pong nakita nga mga disipulo ni Hesukristo nga nabulahan sila. No? Ipanalanginan gyud sila og maayo sa Ginoo. Naapong ko yung mga nakita na nangapuraot sila. I think ang reason gyud usaana kaniyo tadi ba? Ang nakita nako katong mga Kristiyano nga maayo bitaw mudumdum sila ba sa ilang mga leader, no? Nga maayong ilang heart sa ilang mga leader. Nagaunor sila, masinugtanon sila. Sayon ang ilang ginabuhi, bless sila sa Ginoo. Katupong mga wala kaayo, naga-dumdum sa ilang leader. Na, mga igsoon, samtan ninyo, wala ko nagbasa ani, diriram ni sa kasulatan. Wala na ko nagibasa kay nag-apas ko gikanta ninyo, kay ako man ditayan leader, BCC, senior pastor, ako man. So, wala mapigi apas. Ginabasa lang na ako ni ginahisgutan, kay pabor gini sa inyo. Pabor sa ato ang tanan, kay bisan ako leader, napamampuy leader, may ibabaw sa ko. Nagasubmit sad ko dito. Naningkamot sad ko nga maayo nga akong kasing-kasing ngadto kaniya, ngadto kanila. Madumduman po namo sila. Ka mga leader namo na aming mga ginagahin, no?
aron nga inig kita namo na ami matunol ngadto kanila. Pahinungod. Dili tungod kay nangayo sila, dili na kinahanglan sila mangayo. Kita na ang mudumdum kanila. Mo na ang kulong sa Ginoo. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Nakita no, nag-practice man ta sa G12 no. Sa wala ni pabor-pabor ba? Pero kita, kami, sa among pamilya, tagaming panalangin nga na-receive gikan sa kinabuhi ni Pastor Cesar Castellanos. Una, no? Siya, grabe ang blessing nga iyang nadala nganhi sa among kinabuhi. Sa mga pagtudlo, sa pulong, bisan tuod og makaingwag balik-balik ba? Every time mo ani siya, ma-mention good niya ng blood of Jesus. Paano i-apply na sa kinabuhi? Mga simple nga mga pagtudlo, but fatherly. Pagpahinumdom. Ang iyang way of life, na one time nasugatan na mo Pastor Cesar dito sa MOA, hinangupot siya na mo. Siguro wa siya ka-memorize mong pangalan kay kadaghan tao yan masugatan kada semana. Sa ila lang daang congregation, pila ka limbo, 200,000, di na niya man-memorize niya. Sige pag di ma-memorize. Pero makatimaan sa siguro sa naong. Parehas po na ako ba? Nga naman ko, makatimaan ko sa naong, pero sa pangalan, agoy, lisod ka, idumdumo ng tanang mga pangalan. Pero nasugatan niya, anak din siyang kamuto. Iya may gipanggakos dito sa dalan. Memoa. Di kasulti kayo in English, pero he gave his time, short time. Pero labaw sa tanan abi ninyo, way of life niya. No? Ang iyang kapikas ug tibok panimalay nila. Sila tanan all out sa Ginoo ug sa iyahang assignment, vision, the vision of the Lord. The Great Commission, silang yun tanan. Pastor Cesar, Dr. Claudia, upat ka anak mga babae. Silang tanan mga kuya o kayo all out sa Ginoo. Ang ilang mga in-laws all out sa Ginoo. Abi ninyo no, wala ko'y nailhan nga, halos wala ko'y nailhan nga kanang mga bantugan nga mga gigamit sa Ginoo ba? Katibo kalibutan nga, sulid ang pamili nga, frontliner, pareha sa pamili ni Pastor Cesar. Dili ni pabor-pabor ako sa tinuod lang. Ang way of life niya sa ila, makita man sa ilang tibok panimalay. Sulid para kay Lord. Napayubang pamilya siguro, sila po nag-Kristiyano pero dili gid na frontliner bitaw. Siguro po sa customary o sa culture sa local church siguro, nampoy ubang denomination na bawalan ang mga asawa dili paapilon didto ra sila sa kusina. Mo siguro hinungdan nga ang ilang asawa tuwara po sa kusina kay gibabalan man sad nila. Dili patungtungon diha sa pulpito. Ana man. Pero bisan pa, diha sa ilang pamilya makaingog di ka ba? Sunod kayo sila. So consider the outcome of their way of life. Imitate their faith. Sundo na to ang ilang pagtuo. Sunda ang pagtuo nago. Kung nakita ninyo nga ako nagdala sa pulong o nagkinabuhi sa taron, unsa pa may rason nga di mong sundong? Mo na. Pero grabe ang pagdumdum. Dumduma ang inyong mga pangulo, sunda sila, magpailalom kamo kanila. Kay kini makapaayo kaninyo, kay kung dili makapaayo kaninyo. Makakita ko kung makatistigo ko. Di na lang nako i-mention ba. Makatistigo gyud ko katong mga disipulo diri nato, manglakaw sila. Nya mo uli, makadumdum gud sila sa ako. Mandot pud ang dagan sa ilang hinabuhi. Maayisam. Katong uban sulod gawas lang. Nihoy-nihay. Arna. Pagkahiman-himan, wala man ta nagampo nga madaot sila. Ginaampo man gani nato nga manahimong maayong dagan silang hinabuhi. Pero bisag unsaon bun natog ampo, bisag unsaon natog ampo, kung sila wala na mismo motunongan to sa Ginoo ug wa na motunong sa iyang pulong,
ang akong pagampo bisag unsa pa nakakusgan dili makahulip sa ilang personal nga kakulangon sa pagtamod o paghatag og importansya sa pulong. Mao na nga ang pulong sa Dios nagaagni nga atong dumdumon ang atong mga pangulo. Ato silang sundon. Magpailalom kita, musubmitar kita ngadto kanila. Aron malipayon ang ilang pag-alagad nganhi kanato. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Amen? No? To kami mo na ginadumdum na mo. Naagud may kana magkita, naagud may matunol sa ila kaya mo nam nang budget daan, gisit aside na daan. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Siyempre sa mga pag-ampo, manasunod aning gihisgutan ni Apostle Paul no sa chapter 13 sa verse 18. Igon kung si Pablo ang nagsulat ani o sa lain naa nagpag-ampo, nangayo silang pag-ampo no. Verse 18. Pray for us. Pray for us. Iampo ninyo kami. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. Nasayod kami nga limpyo nga among konsensya o ang among tinguha mao ang pagkinabuhi nga dungganon sa tanan nga pagi. Dili nang kinabuhi nga makaulaw, kundi kinabuhi nga dungganon. Iampo kami. Panindot kayo guna siya. Nindot kayo na nga kita pong mga leader, dili ta maulaw nga mangayo og mga pagampo. Di na lang ta magsigig pangayo kwarta, pangayo blessing, pangayo tag pagampo. Kanindot ana na daghan ang magampo kanato. Salamat bitaw sa mga pagampo ninyo. No? Nga nagadumdum kamo sa pagampo. Pagkanindot. Grabe nga mga pagampo. Hallelujah! And then sa verse 19, I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. Kay bilang leader, daghang kayong mga buluhaton, daghang mga challenges, daghan pong mga lakaw, no? Daghang kayo tag mga ginabuhat ba? Salamat sa inyong mga pagampo, kay inyong mga pagampo, nakapakusgan ko na namo, nakapakusgan na nako, ako kusgan ko, no? Apit na kong 70, duwa nga lang katuig, 70 na akong edad, pero grasya sa Ginoo, kusgan pa man. Usa ka rason na, mga pagampo man sa mga katawhan sa Ginoo. So I value your prayers, I cherish your prayers, thank you very much. It's more than money. More than money could ever buy. Amen. Dili lang ka nang, nindot po nga ka nang makita ta, nanya, moingon nga, Pastor, mag-ampo ko ni mo, big? Kanindot kayo. Diba? Nindot kayo. Napay uban, ampoy ko, Pastor, big? Sige, nindot ko na ako'y mag-ampo, no? Pero nindot po na ako'y dalahon sa pag-ampo. Pray, so that we pray one for another. Now, so, ang pangulo, dumdumon, mga pangulo, sungtun sila o magpailalom ta kanila, unya, atugid silang dalaon sa pagampo. Amen? Importante nga mga tugon kini kay nasayod man kita unsa ka mahinungdanon ang papel sa mga leader nga giplastar sa Ginoo. Sa matag tigom, sa matag katiguman, sa matag congregation, ang Dios naga-raise up og mga tao, itagaan silang kaakuhan, responsibilidad sa Dios, gitagaan sila burden at the same time kalipay nga magserbisyo. Let's give it to them. Let's remember them as being sent of the Lord, a precious gift by God unto us. Let's obey them. Let's yield to them. Let's submit to their leadership. Let us not make any move that will give them difficulty in leading us. That we should not become a burden unto them, rather a contributor, an able partner in God's work, so that we will all share together the blessings of God sa atong mga hinabuhi. Hallelujah. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Kanindot kud kaayo na ba?
Balikan na to, no? Remember your leaders, obey your leaders, and submit to them, and then pray for them. But, napay usa dire, balik ta sa chapter 13 sa verse 9. Sa verse 8, I should say. Very important kagisupip ni sa writer din hino. Unusual ni siya nga pagkasulat kay kalit lang siya nagahisgot siya mga practical step niya. Kalit lang nag-mention siya Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. This is just a direct statement, declarative statement declaring that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. There is no change whatsoever with Him. Amen. Hallelujah. Na iyan ning gibutang din ni in between sa paghisgot mahitungod sa mga leaders. Hunahon na ninyo pagayo ba? Nga ang mga leader na ay mga kakulangon. Pero salamat nga sa taliwala niya ng tanan, bisan pag naa sila'y mga imperfections, mga faults, no? Di ba? Shortcomings, mistakes, and everything, no? Naaman si Jesucristo. Sa atong taliwala nga siya ang way kausaban. Maugyapon kaniadto, maugyapon karon, maugyapon sa walay katapusan. Salamat. Hallelujah. That alone is more than enough to settle our anguish, you know, our uncertainties when it comes to our leaders. Naman si Jesucristo. Amen. Bisan dili tuod perfect ang nagdumala kanato, sige na lang, let's thank Him na naa siya willing and available. But above all, let's rejoice and be thankful that Jesus Christ is in the midst of us. And He is the Savior today and today and forever. Amen. Now, dalawang ragon nato ni makadiyot sa context sa atong ginabuhat. No, before I will close this session na, asay naman mo no nga, na paningkamunta nato nga magbalik na to sa simple nga Christianity, organic na Christianity. The way the Lord Jesus did it during His time. And the early apostles, at least for the next 300 years of Christianity, this was how they did it. No? Serving the Lord and following Jesus and living the life of Jesus Christ at the same time being a Christian, being a disciple. Ana siya. Simple lang siya ang kinabuhi. Pero tanawa, sa atong gibuhat, ang mga leaders nato, no? Walay mga theological nga training, no? Walay, bisan gani ako, very limited ang akong Bible school training. Only for 3 years, which was very simple, more on the practical side rather than the theological side. So I do not have any claim nga theologian ko, lalom po, no? Simple lang. Ana siya. O katong kamo, naglino, mga satellite, simple people, very ordinary. And yet, we learn to remember them, and honor them, and obey them, and submit to them. Manindot siya unaw-unaw, di ba? Kaya nga itong pag-submit, pag-honor, pag-remember, wala mabasi sa ranggo, wala mabasi sa titulo, wala mabasi sa ilang kinaadman. Musugot kay kuyaw ning nag-lead sa to, graduate ni sa morning university. Walay pangingan na. Nagtahod kita, nagdumdum, kay giilan nato ang kamot sa Diyos sa ilang inabuhi nga mo'y nagplastar kanila aron mangulo kanapit. Dili ang ilang itawhanong kapasidad, dili ang ilang tawhanong personality. Friendly sila, very amiable, charismatic in person. Dili. What we are seeing is the hand of God moving on their lives. The anointing of the Lord, kumbaga. And so we honor them in that way, value them and cherish them. And we get our payback from the Lord Himself. Ingon si Jesus, sa inyong pagtagad kanila, maunang inyong pagtagad kanako. As you treated them, that's the way you are treating me, Jesus said. Kung naghatag ka mo bugnaw nga tubig o sa kabasong bungnang tubig sa usa sa akong mga alagad,
Dili ka mo mawadaan sa inyong bagas. Mo na. So if we learn to remember then, we learn to submit and obey, pagkaninda. Amen ba? Mo na appreciate na ko kamo, mga BCC people. Kaya bisan na nga itong mga city light, no, nindot kayo ang ilang pagtinagdan na, pagtahod sa ilang mga pangulo, kung pinsan nang nagalidiha. We have learned to, acknowledge that and then grow in that context and in that atmosphere. Nga wala ka ayo, very, very minimal ang conflict. Nagatahod ka sa pungkinsa ang diplastar sa linoom. Yeah. Anak, because of that, God's blessing, ang panalangin sa Ginoo, moabot, masuyok ba? Ikaw mismo ba? The way you live your life in that manner in relation to those that lead you. Mo'y gamiton ra pud sa Ginoo nga murag vacuum para masuyop ang mga panalangin nga iyang gisaan gana sa imong ginabuhi. Believe that God will do that. Sa inyong marriage, sa inyong family, mga bata ninyo, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Mahimong masayon si Lord nga mubuhi sa iyang saad sa pagpanalangin sa inyong nabuhi because gitagad ninyo pag-ayo ang giplastar ni Lord ng mga pangulo diha sa inyong kaliwama. O di ba? Sa pilay, kinsa nagalid sa house church, simple lang, estudyante, or janitor lang sa usa ka gamay nga company, or mag-uuma lang. Pero gumikan kay giilan ninyo ang kamot sa Diyos nga nagalihok ti ataniya. Nga mo'y nagplastar kaniya aron mangulo siya niya ng gamay nga tapok niya. Ituboy ninyo siya, ipaluyuhan ninyo, gidumdum ninyo, pinaagi sa paghatag o nga bisag unsa na lang, anything that you can think of that you want to give, that you desire to give. Ana ako'y prutas, dalahon ako ni, hatag na ko ni kang kay kuya. Dili mo mawada ng bago sa ano. I believe and I declare that God's promises to supply and support you will start to fulfill in a higher level. Ana sa inyo minabol. Sa dihang nagpakita kamo og tama nga pag-ilaw o pagtagad sa mga pangulo, nga gi-provide ni Lord sa inyong kaliwala. Dalay ko ng iyang ngala. Hallelujah! Be excited. Mga igsoon, be excited. Salamat kali. I pray na, na inyo ning paminawan, balikon ninyo ni unya, prayan ninyo. Butangi og tiil og kamot as you practice this precious exhortations from God's Word in the way that we relate with the leaders that God has placed over us for His glory and honor. Father, thank you. Salamat kay dear Lord sa ginabuhat mo sa aming taliwala, ginatagaan minimo pirming mga pahinumdom, mga pagtasig. O bisan pa karon kalabot Ginoo sa mga pangulo na imong diplastar. Ibabaw ka namo, namo alalay ka namo Ginoo sa among paglakaw o bantanim. Thank you, Raya. Sa ilang mga panambagon, sa ilang mga pagampo, sa ilang mga pagtasig, balusan to na sila. Sumala sa imong isa, Ginoo. Tagbo nimo ang mga paninamlangin. Ituboy nimo sila. Padakang ilang field or that of responsibility, area of responsibility. Palapara ang ilang influence ba. Siyempre, ang mga panalangin pod nila may increase pod, Kaya mo man na mo bigo. Dalaygo na mo ngalan, Lord, that we will also live this out, practice this until it becomes a solid and stable culture within God's community. And I also pray we will be able to pass this on to others, not only from our lips, dear God, but from the very life that you are building in us and for us. For the glory in Him. In Jesus' name, Amen.